up mga kumaritigang? Itong YouTube channel mataong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas at mangontra sa mga malas. It's still me, Rico Mari 2026 and welcome back to my channel! Mabuhay! Welcome back! Welcome back mga kumaritigang. So ngayon po, nako, ang init-init ng pasok ng January ngayon ha mga kumaritigang kasi eto na. Nagdadatingan na po yung ating mga ilang feedback sa atin ng mga ginawa natin ng ritualan kasi ako parang February na ba? Kasi puro tungkol ngayon sa mga relasyon ang mga idinudulog na naman po sa atin at mga feedback sa atin ay tungkol po sa mga karelasyon nila. Yan, at tayo po mamaya habang kumalik ko ito, meron tayong babasahin dito na yung feedback sa atin, isa natin ginawa ng ritualan nitong last November pa, hamak-balik ito, medyo matagal-tagal na ito. At ngayon lang po siya nag-message sa atin na ito, umepek na raw yung ginawa nating ritualan sa jowa niya. Nako, kayo po ba habang balik ko ganyan, may mga pinuproblema po ba kayo sa inyo pang mga karelasyon? Nako, kasi ito pong lately po, itong mga nakaraang araw po, ako ilan po yung mga na-receive ko ngayon pong request na naman. Para may 4 po ako ngayon na-request na naman ng mga tungkol sa relasyon. Mga nagpapagawa naman po sa atin ng rituals. Kaya lang sabi ko, naku ma'am, fully book po ako ngayong January. January po, habang kumalik ko talaga ko, soba lang po akong book na ngayon. Fully book na talaga ako. Sabi ko, doon sa mga dumadating pa ng mga bago na nag-request sa atin nga ng nagpapagawa ng ritualan nga, kasi may ginagawa po ako ngayon, isang medyo sensitive po kasi itong kaso na to ito naman po, legal case naman. Gusto naman po niya na manalo siya doon sa kaso. Hindi ko po i-divulge yung full details, pero babanggitin ko lang po hamak mayo. Kasi ako naman pinatutuwa dito sa isa natin follower dito na eto nga si Madam na ito. Nako, Sus Maria Joseph, ako'y nagulat din kasi medyo matagal-tagal na po kasi natin ito nagawa na yung ritualan tapos sabi ko mabuti naman kasi at least kahit medyo matagal na ay umepekto pa rin. Ay dito ang tuwa yung ali ha, kumaritigang kasi nga ito na. Nag-feedback na nga po siya sa atin. Kaya lang po ngayon doon, napakarami ko pa rin pong mga dumadating pong mga messages sa akin na nag-request nga po ng mga ritualan na yan. Tungkol nga po sa relasyon. Nako, kayo po ba ganyan ang mga pinuproblema nyo ngayon? Yung kayo namumroblema po sa mga karelasyon. Yung halimbawa, kung mga jowa nyo, yung mga natututo na nga pong yun nga, mga bet. At nako, yung meron ng mga number 2, kirida, stress relasyon. Nakawag mo ako matenteri. Hindi pa rin talaga nawawala yan. Kumalit ko lang hanggang ngayon po, 2026, ay dami ko pa rin pong na-receive po ng mga messages na nagpapagawa po sa atin ng mga ritualan na kontra relasyon. Nako, bakit ba kayo naggaganyan? Bakit ba kayo nagkikipagrelasyon sa iba? Kasi alam nyo, meron akong na-receive po na ganyan, 2 request. Lalaki yung nagsusumbong sa atin. Kasi yun daw kung mga business nila ay may mga karelasyong iba. Yung isa ay nasa abroad, hindi ko po babanggitin ng pangalan, Indiano. Kasi parang OFW yung asawa. Ngayon ay may nalaman yung asawa dito sa Pilipinas, si Seth, ay may karelasyon daw na Indiano. Nako, kaya sabi ko sa inyo, hamak-balik na lagi kayo magpa-fresh. Baka naman kayo lolo siyang to death na dyan. Di man lamang kayo nag-aayos 2026 na. Mag-ayos-ayos naman na, hamak-balik na patagin, manariwa ulit ang ating, karektan. Karektan. Yung kagandahan. Para kayo hindi natutuyot, natitigang. Nako, paano kayo didiligan ng asawa niyo kung kayo losyang tulet na? Ayaw, nako, so bago tayo pusin doon sa ating ituturo ngayon isa pang gabay na ritual kasi tuturuan ko kayo ng isang napaka-epektibo ngayon na kontra-relasyon ritual. Yung mga may karelasyon na mga kabit-kabit. Talaga ba? Opo, tuturuan ko yung basic lang. Madaling-madali nyo lang po magagawa ito. At madaling-madali nyo lamang pong magagawa ito dyan sa mga tahanan po ninyo. Talaga ba? Paano? Ito po. Pero bago yon, i-share ko po muna sa inyo yung message sa atin ni Madam na yung, ito na nga yung nagpagawa sa atin ito nung last November at ito na yung feedback na sa atin. Sabi niya dito. Basahin ko yung message niya. Hi Sir Rico, Happy New Year. Alam mo, sobrang ganda ng pasok ng New Year ko. Kasi ito na po, mukhang umipek na po yung ginawa nating ritualan doon sa jowa ko. Alam niyo po, saktong January 2, nagpa-miss call siya sa akin at tinatawagan na po niya ako.
nangungumusta at grabe ang pagsusori sa akin. Kung pwede ba daw dumalaw uli sa bahay. Sabi ko, tumigil ka, galit pa sila nanay. At ngayon po ay halos araw-araw nagme-message ang gago. Ewan ko ba, parang nainis ako at natatawa sa sarili ko. Kasi galit pa rin po ako sa kanya dahil sa ginawa niya. Pero parang nakakatuwa na makita na nagsisisi na siya. Tama ang sabi niyo, Sir Rico, may tamang oras talaga at gagana din ang ritualan na ginawa natin. Akala ko kasi wala na talaga. Nagulat talaga ako sa manifestation niya. Ang galing talaga ng ginawa niyo, Meme. Salamat po talaga. Sulit talaga ang pagpaparitual ko sa inyo. Thank you po ulit, Sir Rico, and God bless po. Oh, diba? So, yun po, isa lang po yan sa ginawa po natin ng ritualan last year. At eto, yung feedback niya, ito po, pinadala niya sa atin ngayon lang. Kahapon lang ata to, pero ito yung nangyari daw po nung January 2. Medyo late na yung kanyang feedback. Okay lang makamalik at least. Meron tayong na-accomplish na isang ginawa natin ng rituala at may pek makamalik bigang. Tapos ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na medyo marami-rami po tayo ngayon na dumadating naman yung mga nag-reach out sa atin na mga gusto magpagawa naman po. Kaya lang sabi ko, okay, fully book na po talaga ako ngayong buong January. Baka abutin na po ng February ulit yung sa mga mag-request ulit ng mga slots. Sabi ko, meron po akong gagawin ngayon 3. Tapos na ganyan, puro tungkol sa relasyon. Yung isa po T-Bird. T-Bird at ako. LGBTQ. Parehong babae. Hindi ko po babanggitin ang pangalan. Yung isa naman po ay, yung isa hindi pa nagko-confirm ang asawa naman, apam for 16 years, iniwanan siya for the other woman. The other woman. Recently lang nangyari, pero hindi pa siya nagko-confirm. Yung isa naman po, nag-reach out sa atin, pero nag-confirm na, kaya lang nakaslot, yung slot natin kasi book na nga, fully book tayo. So sabi ko, ma'am, medyo intay-intay lang kayo, kasi may mga nauna na sa inyo nakapila. Pero nag-confirm na siya. Nag-send na ng payment sa GCash. Sabi ko, sige, intay-intay lang po kayo, ma'am, kasi kayo na yung susunod. Kasi meron akong ginagawa ngayon na isa pang medyo pangmalakasan na rituala. Kasi ito naman po, tungkol naman po sa kaso. Hindi ko po babanggitin yung details basta tungkol sa kaso ito. Parang gusto niya manalo siya kasi nagdemanda si madam. May dinimanda siya, mayroon siyang legal case. Last year pa to. Pero ito yung workout namin ngayon, matatapos na naman yung rituala namin kasi 3 session po kasi yun So after nung malalaman na yung result kung sa i-hearing na kasi So yun, ewan ko kung last hearing na nila kung yung ng judge, na ng desisyon. Kasi medyo matagal-tagal na yung kaso. So sabi ko, sige ma'am, intayin lang, basta stay positive lang kayo. I-claim natin yan at bibigay sa atin yan. Katulad ni Madam, eto, last November pa to, makumakita yung ginawa natin ng ritualan to. Ito naman po, kaso naman po ito ng magjowa, hindi ko babanggitin ng pangalan wala akong babanggitin ng pangalan. Siyempre, para yung ating, kumbaga, confidentiality clause. Kukwento ko lang po, kasi ako yung tutuwa. Kung may nababasag ka to na-receive na ganyang mga feedbacks, natutuwa po ako, kasi at least, kahit pa paano, nakakatulong tayo, makumakita yung ganon. So ito po magjowa ito na niloko siya for ganun din, other woman na naman ang usapan, kabit-kabit na naman. Pero hindi naman pa naman po sila kasal. Ito, iniwanan siya, tapos niloko siya nung jowa niya. Ito, pinagawa niya ng ritualan, ang ginawa niya yung pangonsensya, pampabalisa ritual. Yan yung ginawa niya, yung pampangonsensya, pampabalisa ritual ang pinagawa niya. Mura lang po yun, makumalit nyo kung gusto yung magpagawa nyo, mag-message kayo sa akin. Yun yung pinagawa niya. Sabi niya, naku, may bakit parang ang tagal, parang walang effect. Nung November pa kasi, nag-usap kasi kami, nag-message kami, nag-chat kami. Sabi, ito nga po, hapon lang, nung umepek na raw, nung January to pa pala umepek. Ito na, sabi niya, natutuwa daw siya na parang naiinis, kasi nga, parang hindi pa rin siya maka-cope up sa ginawa sa kanya. Niloko kasi siya for other woman. O sabi, ayan, di ba, kita mo naman yung effect na nangyari. Sa tamang panahon, umi-epekto talaga siya. So, ganun po yan, kumalit. Halimbawa, meron kayong mga ginawang mga ritualan dyan, yung mga sineshare po natin ng mga ritualan, mga orasyon, yung mga
sineshare natin sa Reels. Pwede nyo pong subukan yan at pwede nyo pong gawin yan, hama kumakitiga, at baka yan po ang mag-manifest sa inyo at gumana sa inyo. O di maganda, di ba? Kasi medyo marami po tayong mga sinare na ritualan tungkol sa mga relasyon, mga kontra kabit ritual, mga kontra, yan, mga ganyan, mga pampabalik ng asawa. O, katulad po ito, hamak kumakitiga, so sa natin to, talagang effective po ito, yung pong ritualan ng Reside Usque in Eternum. Yan po, gawin niyo po yan. Nasa reels po natin yan, hamak kumakitiga, yung orasyon na yan. Gawin niyo po yung ritual na yan sa mga asawa niyong mga, yun nga, nangangabit o may mga kabit na. Ha? Dahil po kapag dahil ko problema yan. Naka, bakit? Iyan mo silang magkandara pa sa akin. Diba? Ang katwiran ko, hayaan mo sila na sila ang magkandara pa sa akin. Sila ang magpahilahilahod para makuha nila ako. So ito po mga kamarigtigang. At ganyan po, eto. Meron akong share sa inyo isang, ito po yung matandang ritualan na ginagawa ng ating matatandang maninuno. Ilang beses ko na po itong na-share sa inyo, mga kamarigtigang. Baka naman po napanood nyo na ito, gawin nyo po ito, mga kamarigtigang. Ano yan? Ito po yung ritualan na sinasabi na pangonta sa mga kabit ng asawa nyo. Kung halimbawa po, mga kamarigtigang, ang mga asawa nyo umuwi pa sa bahay nyo. Yung nauwi pa sila o yung kasama nyo pa sa bahay, yung nangangabit lang. Kasi meron ako kilalang ganyan dati, hamak marketing, kaya lang nakamatay na rin niya yung kabit niya. Yung, ilang beses ko na rin nakwento ko eh. yung tungkol sa kabit ng ninong ko. Ninong ko po ang nangabit, tapos ninang ko yung gumawa nito. Pero ito naman po particular na ritualang ito, na-share na po natin before sa past mga videos natin. Yan. Ganito po, gawin nyo po ito, hamak kumarikutigang. Nako, napakasimple lang naman po ito. Pero, dapat po, hamak kumarikutigang, ang mga asawa po ninyo ay kasama nyo pa dyan sa bahay po ninyo. Magagawa nyo lang po ito, hamak kumarikutigang, kung kasama nyo pa dyan sa bahay po ninyo yung asawa nyo. Pero kung hindi na nga umuwi dyan, huwag nyo natutong gawin. Iba na lang pong ritualan ng gawin po ninyo kasi napaka-effective po nito kapag nagawa nyo po ng tama. Ano ba yan? Ito po yung tinatawag na ritualan po dun sa ihi ng asawa nyo. Narinig nyo na po ba yan? Napanood nyo na ba yan? Kumari ko tigang. Nako, na-share ko na yan dati ha. Panoorin nyo yan po dyan sa video natin, sa long form video po natin dito sa YouTube. Na-share na po natin yan at talagang pong marami pong gumawa niya. Talagang umepekto po yan ha. Kumari ko tigang. Yung ritualan po tungkol po sa ihi ng asawa nyo. Paano ba ginagawa yan? Ito po ha, kumari ko tigang, napakasimple lang po. Gagawin nyo po ito tuwing araw ng Biyernes. Yan. Ang asawa nyo po, kumari ko tigang, ay paiihiin nyo lamang po sa mga arinola po ninyo. Bibili kayo ng arinola. Tapos, kung ang mga asawa nyo umiihi sa gabi, sasabihin nyo, huwag siyang iihi sa CR. Doon siya umihi sa, sa arinola nyo. Doon sa binili nyong arinola. Bumili kayo ng bagong arinola. O kung gumagamit kayo kung may CR kayo, sabihin mo, huwag kang CCR dyan. Barado yung CR. Dito ka muna CCR sa arinola. Kasi kailangan po ninyo na makakuha po ng ihi niya. Ihi, oo, yung ihi niya, wiwi niya. Pwede ba yung dito? Pwede naman makapagpapaligan. Mag-iipon kayo o kukuha kayo ng ihi niya, kailangan yung ihi niya sa gabi o sa umaga, makuha po ninyo. Or paihiin nyo, halimbawa umaga po, bagong gising siya, paihiin nyo siya sa tabo. O sa rinola. Kailangan kasi makakuha po kayo ng ihi niya. Pagkatapos anong gagawin natin sa ihi, kukunin po natin yung ihi niya na makumakita. Tapos kukuha po kayo ng isang kapirasong papel at isusulat nyo po dyan yung pangalan niya, birthday niya, at pangalan ng kabit niya at birthday ng kabit niya. Kung alam nyo po. Mas maganda po makumakita kung makakakuha po kayo ng printed pictures nilang dalawa na magkasama sila. Siyempre may FB yan. Siyempre mag-ano naman kayo, mag-stock kayo. Stockin nyo yung account ng kabit niya o yung account ng asawa nyo, yung Facebook ng asawa nyo, tapos tignan nyo kung sino ba kinakausap nyo, kung sino yung kabit na. Kasi kung bawa medyo matatagal na yung kabit na yan, syempre meron nakakilala nyo na yan. Bawa, katulad nung isang uncle ko, babanggitin ko lang, hindi ko babanggitin ng pangalan. Meron kasi siyang kabit, yung uncle ko, dalawang asawa niya. So, meron siyang asawa sa Maynila, may asawa din siya dito sa Laguna. Umuwi siya tuwing weekend, ang asawa niya, yung auntie ko, pagka nasa Maynila siya sa trabaho, ang asawa niyo, yung isang auntie ko na rin tawag namin eh. Auntie na rin ang tawag namin. Dalawa nga. Tapos, syempre kilala na, magkakilala na. Pagka binabanggit nga nung pangalan, nung nababanggit nila yung pangalan, kahit kapangalan lang, inis na inis yung auntie ko.
Yung sabi, kung babanggitin niya pangalan na yan. alam niya, nagagalit siya. Pero ngayon po, ito na pong uncle ko, wala na, tegors na, natigok na, patay na. Ang natitira na lang po, yung auntie ko. At yung kabit, patay na rin. Are you crazy? Nauna Are you sila out of your dalawa. mind? Yung uncle ko tsaka yung kabit niya, naunang natege. So sila ngayon magkasama na sa heaven. Siguro nasa heaven na sila. Eh di mas happy. Parang naiwan na naman dito yung auntie ko na original, yung auntie kong legal. Pero ngayon nasa States. Nasa States na yung auntie ko. O di siguro happy na rin siya ngayon kasi natege na yung kabit ng asawa niya. Pero natege na rin yung uncle ko. So ganoon. Diba, mga ganyang, yung kilala nyo niya matagal na. Bawa yung sinasabi ko tulad sa yung kay Chris Aquino sa ethical of mysticism. Ano ba yun? Mistress ano? Yung sa movie ni Chris Aquino, sabi ni Pilar Pilapil, you are the invisible woman. Di ba napanood nyo ba yan? Si Claudine Barreto, di ba ano siya? Kabit. Ang kabit niya si Eddie Gutierrez, asawa naman ni Pilar Pilapil. Tapos sumugod sa bahay, tapang ni Claudine. Sumugod siya doon sa bahay ni Pilar Pilapil. Pinapasok siya. Sabi, pinainom siya ng kape. Sabi, walang lason yan. Sabi ni Pilar Pilapil kay Claudine, inumin mo, walang lason yan. Tapos ininom naman niya, sabi niya, ano kala mo, hindi ko alam? Sabi niya, you are the invisible woman. You are part of our family. Yung kay Kim Chiu, tsaka yung Chris Aquino, ano ba, Etiquette of Mistresses, yun, yung movie na yan, maganda yan, Mac Mark, nakakapanood ko lang ng isang araw sa sa YouTube. Nako, panoorin nyo, ang ganda. Ayun. Kung ganyan na, kilala nyo naman syempre siguro yung kabit ng asawa nyo, mag-istokin nyo. Isusulat nyo yan na makumari kung tigang sa kapirasong papel kasama ng pangalan ng asawa nyo, pangalan ng kabit niya, birthday nilang dalawa. Tapos, maganda po, kung may picture din, sa likod ng picture nyo isusulat. Pero kung wala ng picture, sa kapirasong papel, okay na po yun. Tapos, ang gagawin nyo doon, yung papel na yun ay ilulublob nyo po doon sa ihi ng asawa nyo. Kaya kailangan ng ihi. O, tapos, ang gagawin natin, tapos yun po ay ibibilad nyo sa sikat ng araw. Talaga something na araw. Ibibilad nyo siya hanggang matuyo. Eh, syempre, konti lang ihi. Apaw-apaw na kailan pa yung natuyo? Kailangan kasi makumalik tigang mag-evaporate at matuyo yung ihi ng asawa nyo. Ilalagay nyo sa isang container, bawa sa galon ng ice cream o sa isang Tupperware, yung mga anong tawag doon sa mga lalagyan ng pagkain, yung sa mga sa mga ino-orderan, yung mga 'di ba naka-Tupperware 'yan. Yung mga ino-order natin, pwede niyo ilagay doon o kahit sa mga plastic lang ng ice cream, pwede niyo po ilagay diyan. Patutuyuin natin 'yan kasama po yung ibinabad na papel na 'yon na nakasulat ang pangalan ng asawa at kabit niya. Yan, patutuyuin natin 'yan diyan. Tapos yan po ay bubusan niyo o lalagyan ng isang takot na asin. Yan, para talagang sila'y alatin, yung dalawang yan. At kayo po ay magpipetisyon dyan. Habang yan po ay nakabilad dyan, magpipetisyon kayo, mananalangin kayo dyan na sila ay magkahiwalay na. Magpipetisyon ko kung anong gusto nyong sabihin, kung anong gusto nyong mangyari. Bawa, ikaw, sabihin yung pangalan nilang dalawa. Ikaw, ano bang pangalan? Halimbawa, ano bang magandang pangalan? Sino ba magandang pangalan? Ikaw, Pedro Penduko, layuan mo na yung kabit mo. Iwanan mo na yung kabit mo. Bumalik ka na dito sa bahay. Ganyan. Ako na ulit ang mahalin mo. Ako na ulit ang kalantariin mo. Ako na ulit ang pagkaguluhan mo. Ganon. Iwanan mo na yung kabit mo. Yan. Pagkatapos, ibibilad nyo yan sa sikat ng araw. Tatutuyuin nyo yan kasama po yung ihi at yung asin. Pagka yan natuyo na, nag-evaporate ng ihi, kukuha kayo ng isang mabigat na bagay. Anong mabigat na bagay? Bato. Pwedeng bakal. Pwedeng yung maso. Ganyan, maso. O kaya, ano ba? Yung, ano bang mga mabigat na bagay? Bato, yan. Yung mga, ano ba? Yung patek. Patek ba mabigat? Kahit ano, bakilyo, ganyan. Yung pandukdok o yung maso, ganyan. Basta't mabigat na bagay, 2x2, kahoy, ganyan, kahit ano. Yan, hollow block. Tapos yan, ibabaksak nyo dun sa Tupperware nung ihi ng asawa nyo. At kailangan madurog yung kasama yung papel ng sinulatan nyo.
dudurugin nyo yan. Kumbaga parang wawasakin nyo silang dalawa. Totoo yan, mga kumain, effective yan. Kasi may gumawa na yan, talagang umepek yan. Opo, ito yung matandang ritual na ito na ginagawa ng matatanda nating maninuno nung araw. Yan po, na-share na po sa akin yung isa nating kaibigan na may kaalaman sa ganyan. Yung mga ritual na tungkol sa mga ganyang mga kabit-kabit, mga pangontra sa mga kabit. So, yun po yung na-share sa atin noon. At yan po, itinuro ko na rin po sa mga past videos natin. Kung ma-search po yan dyan sa YouTube, mga old videos natin, andyan na po yan. At may gumawa po yan, ha, makumain, talagang effective talaga. Tapos yung sinasabi ko sa inyo, yung Reside Usque in Eternum, yan po, orasyonan nyo lang po yung pangalan ng asawa nyo gabi-gabi. Banggitin nyo lamang po yan ng 3 beses bago kayo matulog sa retrato niya. Yan, yung pangalan ng asawa nyo, babanggitin nyo, tapos sabihin nyo, Reside Usque in Eternum. Yan, napaka-powerful po niyan, na makumaritigang. Isulat nyo po yan sa likod po ng picture ng asawa po ninyo at ibulong nyo po yan gabi-gabi sa kalan niya 3 beses po bago po kayo matulog tuwing gabi. Bago kayo matulog sa gabi, ha, makumaritigang, ibubulong nyo lang po sa pangalan niyan. Yan pong orasyon na yan ng Reside Usque in Eternum. Yan po pagbasa niyan, ha, makumaritigang. At makikita nyo, i-effect po yan, ha, makumakita. Basta huwag na kayo maiinip. At dapat po, kapag gagawin yung mga ritualan na yan, dapat po talagang 100% po kayong naniniwala dito. Kasi sinasabi nga yung mga gantong mga ritualan, i-effect lang po ito, magmamanifest lang po talaga to sa inyo kung kayo po ay 100% na maniniwala po dito. Kasi baka mga kayo po pagdududa at po pag-aalinlangan na lang. Huwag nyo na pong gawin yan. Hindi ko po minumukahit gawin pa po ninyo yung mga ritualan na yan kasi baka talagang hindi rin po yan umeffect sa inyo kapag kaganoon. Pero kung kayo po talaga panatiko sa mga gantong mga pamamaraan, subukan nyo yan, ha, makumalit ko, wala nang kung mawawala sa atin kung gagawin natin. Hindi ba ga? Yan, katulad po nito ni Madam. Nagpagawa po siya sa atin ng ritualan. Ayun, umupik na po sa kanya yung pinagawa niyang ritualan sa atin. Di ba? Ang saya. Ang ganda doon ng pasok ng New Year sa kanya kasi bumalik na yung jowa niya. Di happy siya ngayon sa Valentine's. Diba? Gusto nyo, gusto ko yun, ha, makumain ko tigang. At sa mga gusto pa pong magpagawa po ng ritual sa atin, ha, makumain ko tigang, gumagawa rin po tayo ng mga ritual na ganyan, pwede po kayo mag-message sa akin. Personally po, mag-PM na lang po kayo, mag-DM na lang po kayo sa number ko. Dito po, pwede ko mag-message sa akin, nasa messenger code sa Rico More Official Vlog. At pag nabasa ko po yung mga messages po ninyo, sasagutin ko po yan, ha, makumain ko tigang. Kaya lang po ngayon, medyo fully book po ako ngayon. Medyo mag-iintay lamang po kayo ng mga slots kung kailan ako pwede na mag-accept ulit ng mga ritualan. Kasi ako po meron pa nga pong isang booking ngayon. Papunta po nga ako sa sa Ilocos. May tumatawag nga sa akin doon sa Ilocos. Ako'y pinapupunta ng Ilocos. Sabi ko parang ang layo. Kasi siya daw po magpapa-cleansing ritual din po sa Ilocos. Basta sa Ilocos puntahan ko daw. Kaya lang sabi ko medyo busy pa po ako, ma'am. Baka siguro mga next month na o baka early March na ako accept ulit ng mga ganyan, yung mga booking outside, yung mga out of town booking bagay, mga nagpapa-cleansing ritual, yung mga nagpapagawa ng mga punsoy treatment sa mga bahay, mga building. Kasi nag-accept din po tayo niyan. Kung kayo po may mga gustong ipapungsoy sa atin, yung mga treatment ng mga bahay po ninyo, yung mga anomaly na gusto nyo pong ipa-cure at ipa-treat sa bahay po ninyo, tayo po nagki-cleansing ritual din po tayo, ha, makumarit ko dyan, mag-PM po kayo sa akin. Di ba ga? So yun po, ha, makumarit ko tigang 2026 na. Kung kayo nabumblema ngayon tungkol sa mga ganyang mga problemang relasyon, nakos Mariose, anong petsa na? Kontahin natin yan, na makumarit ko tigang kasi marami naman po tayo magagawang mga pamamaraan. Dito po, basta follow nyo lang po ako dito. Kung di pa po kayo nakasubscribe din sa channel natin, i-subscribe nyo na po ako, follow nyo po ako para lagi po kayong updated sa mga ipopost natin mga bago dito, mga ritualan, mga pampaswerte, at mga pangontra malas. Tulad ng mga kabit na yan. Di ba ga? So yun po, ha, makumain ko tigang. Sana po'y may napulot na mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabing mga kamalasan na yan ng mga kabit-kabit na ganyan. And so with that, mga kumain ko tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumari kong tigang. Nako, 2026 na. Kapalit kayo ng mga toothbrush nyo, ha, mga kumari kong tigang.